encourage each and everyone sa atin na tayo po'y tumayo. Ayan. Excited na po ba tayo mag-worship kay God? Yes, excited na. And ngayon, kung mayroon po tayong mga Bible, buksan po natin ito sa Psalms chapter 144, verses 1 and 2. Sabi po dito, purihin si Lord, ang tagapagtanggol ko. Tinitrain niya ako para sa laban. Siya ang tagapagtanggol ko at depensa, ang matibay kong pader at tagapagligtas, ang shield ko at takbuhan. Ginagawa niyang under sa akin ang mga bansa. Alam niyo po ba, si King David, isa po siyang shepherd, isa siyang king, and isang soldier. And bilang isang hari, no, siya po yung nagli-lead sa kanyang nation o sa kanyang mga sundalo upang makipaglaban sa mga kalaban. And dito po, makikita natin na si King David, isang matapang, isang sanay sa labanan, pero sinasabi niya, ang Lord ang nagtitrain sa akin para sa laban. Si Lord ang tagapagtanggol at depensa, ang matibay na tagapagligtas, ang shield at takbuhan. Kung makikita po natin, si David, sanay at bihasa siya sa pakikipaglaban. Pero, ina-acknowledge niya yung power ni God, na kung wala si God, hindi niya kayang mag-conquer, hindi niya kayang makipaglaban. By faith, naniniwala siya that only God has the power to defeat the enemy. And, hindi lang yun, si David din mismo ina-acknowledge niya na pati sa panahong mahina siya, sa panahon ng kailangan niya ng kalakasan, yung Diyos yung nag-iingat. Ang Diyos na makapangyarihan ang nag-iingat, nagpapalakas at pinoproteksyonan ang kanyang bansa. And ngayon po, naniniwala po tayo na sa buong taon po na sinamahan tayo ng Diyos, nandito po tayo upang magpasalamat sa kanyang kabutihan, magpasalamat kung gaano po siya naging tapat sa atin. And by faith po, mag-worship tayo sa Kanya. Sino na pong handang mag-worship kay God? Yes, and ngayon let us pray. Lord, salamat. Salamat po dahil nandito po kami. Ito po ay isang patunay, Lord God, ng pagmamahal mo sa amin. Lord, sama-sama kami ngayong hapon na ito upang purihin, upang sambahin ang iyong pangalan. And Lord, kami po ay nandito bilang isang church, Lord God, na magpupuri sa iyo. And Lord, salamat. Dahil Lord, napakasayang magpuri sa iyo, Lord God. Dahil ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan, at Diyos na totoo sa aming buhay. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Papurihan po natin ating Diyos ngayong hapong ito at pasalamatan natin ang grace niya sa buhay natin. Come on. Seems like I'm surrounded. My enemies I see. Your love I hear is sounding.
redeemed our lives. You have redeemed our lives. Praise God. Thank you, God. Thank you, Lord, for redeeming our lives, Panginoon. Lord, by your grace, Panginoon, that sustains us, Panginoon. By your grace, Lord, that is unfailing, O Lord. Maraming salamat, God. Lord, we continue to worship you, God, and give you, Lord, the praises, the honor. Lord, do your name. Dahil wala kang katulad, Panginoon. Pinupuri ka namin. Ika'y aking liwanag sa dilim ng landas, sa bawat kalungkutan. Hawak aking kamay, imulat mo ang aking mga mata. Ikaw ang kailangan. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailan din, walang katulad. Pag-asa at kaligtasan, ating gabay at lakas. Gabay at lakas. Ang bawat nilikha mo, lahat ng nilikha mo'y pinupuri ka. Imulat mo ang aming mga mata. Ikaw ang kailangan.
Psalms 144, verses 12 to 15. Sa pagbibinata ng aming mga anak, na anak namin, maging matatag sana sila kagaya ng mga puno. Ang mga anak naming babae, maging kagaya ng nagagandahang mga poste sa palasyo. Mapuno sana ang mga imbakan ng iba't ibang hina-harvest na pananim. Magkakaanak sana ng libo-libo ang mga tupa sa bukid namin. Manganak sana ng marami ang mga baka namin. Huwag sanang makunan o mamatay ang anak. Ang mga kalsada namin huwag sanang mapuno ng iyakan. Masaya ang bansa na binibless ng ganito. Masaya ang bayan na ang Diyos ay si Lord. Ito po ay prayer ni David. Ito po yung kasunod ng binasa natin kanina. And ito po yung prayer ni David na pagpalain ang kanyang mga nasasakupan. And naniniwala po si King David na itong mga pagpapala na ito ay makakamtan lamang if ang tunay na kapayapaan ay mahanap natin kay Kristo. Ang payapaan na ito, katulad ng panahon nila na may gera, dahil isa siyang hari, nakikipaglaban siya. Sa atin po ngayon, iba-iba po tayo ng pinagdadaanan. Sa trabaho, sa pag-aaral, mismong sa pagbiyahe natin, no, may mga pagsubok tayong kinakaharap. And naniniwala po tayo na bawat pagsubok na kinakaharap natin, nahahanap pa rin natin yung peace na nanggagaling kay Lord. And tulad nga ng sabi ni King David, masaya ang bayan na ang Diyos ay si Lord. And ngayon po sa pagbibigay natin, ito po ay act of faith. Ito po ay ating worship para kay Lord. Naniniwala po tayo na mahalaga ang ating mga kayamanan. Pero mas mahalaga po na malaman natin na ang source ng mga natatanggap natin, ng buhay natin, ng kayamanan natin, anumang natatanggap natin ay nagmula kay Lord. And dapat lamang na ibalik natin para sa Kanya, i-offer para sa Kanya yung nararapat sa Kanya. And naniniwala po tayo na hindi po tayo magkukulang. Amen po ba? Dahil si Lord ang ating source, siya ang ating provider. And proven and tested po yan. Kaya kung kayo po ay kinakabahan o nag-aalanganin, have faith. Subukan niyo po. Give to God. And we believe by faith, He will bless our resources. God will bless our work. God will bless our studies. Yes, may trials. Hindi yan mawawala. Pero may peace tayo dahil kay Lord. And naniniwala po tayo na sa pagbibigay po natin, we are blessing the next generation also. We can give online. Meron po tayong GCash and bank accounts. And naniniwala po tayo na ang pagbibigay po natin ay nabibless din po ang next generation. And ngayon naman po, ipagpipray natin ang mga kabataan. Sino po dito yung mga magulang na dala yung mga anak nila? Ayan. Ang Diyos po ay nagagalak dahil bilang mga magulang ay habang bata pa yung mga anak natin ay hinahandog na po natin to kay God. Tinitrain na po sila sa salita ng Diyos. And ngayon po, panalangin po natin sila. Lord, salamat na sa aming pagbibigay, Lord, tanggapin niyo po ito. Lord, i-bless niyo pong bawat isa sa amin. Naniniwala po kami na hindi po kami mawawalan. Dahil Lord, binabalik lang namin sa iyo, Lord God, yung mga natanggap namin na sobra-sobra. And Lord, yung mga kabataan ngayon sa lugar na ito, Lord, ino-offer namin sila sa iyo. Lord, habang bata sila, may your word, Lord, transform their life. May your word, Lord, be the foundation sa kanilang life. At sa kanilang paglaki, Lord, hindi po sila mawawala sa inyong salita. And Lord, we will continue to worship you. We will continue to worship you, Lord God, this day. Your Lord, you are so good and you're so great. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let us continue to worship God. Let's continue to worship our God.
surrender. I will yield. I will bow down. I will leave. I will seek you all my days, and I will follow all your ways, 'cause you are my only one. You are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you alone are all. I will worship, I will praise, we will lift up, I will lift up your holy name. I will give you all the honor, all the honor to your name, 'cause you are my only one. You are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know.
for your glory, that everyone who will see, will hear, will know. Let's sing it out with a voice. Wanna live with you, glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. And everything of me, use it for your glory, that everyone who will see, will hear, will know, that everyone who will see, will hear, will know, that you are Lord of all. Hebrews 11:29-38. By faith, the people crossed the Red Sea as on dry land. But the Egyptians, when they attempted to do the same, were drowned. By faith, the walls of Jericho fell down after they had been encircled for 7 days. By faith, Rahab the prostitute did not perish with those who were disobedient, because she had given a friendly welcome to the spies. And what more shall I say? For time would fail to tell me of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, enforced justice, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, were made strong out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight. Women received back their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept release, so that they may rise again to a better life. Others suffered mocking and flogging, and even chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were killed with the sword. They went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated, of whom the world was not worthy, wandering about in deserts and mountains, and in dens and caves of the earth. Dahil sa faith ng mga Israelites, nakatawid sila sa Red Sea, na para silang lumalakad sa lupa. Pero nung sinubukan ng mga Egyptians na tumawid, nilamon sila ng dagat. Dahil din sa faith ng mga Israelites, gumuho ang pader ng Jericho after nilang magmarcha ng 7 araw sa palibot nito. Dahil sa faith, hindi napasama si Rahab sa mga taong pinatay dahil hindi sila sumusunod sa Diyos, kasi winelcome niya ang mga espiyang Israelite. Itutuloy ko pa ba? Hindi kaya ng oras para ikwento ko sina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, and Samuel at ang mga prophets. Nagtiwala sila kaya tinalo nila ang ibang bansa sa labanan. Ginawa nila ang tama at tinanggap ang pinangako ng Diyos. Napaamon nila ang mga lion, napatay ang mga malalakas na apoy at nakaligtas sa mga gustong pumatay sa kanila. Mahihina sila dati, pero lumakas sila. Naging malakas sila sa labanan at tinalo ang mga army ng mga ibang bansa. May mga babae na may mga kamag-anak na namatay na pero nabuhay ulit. May mga umayaw na palayasin sila kasi mas pinili nilang mamatay sa torture para buhayin sila ulit sa mas magandang buhay. May iba namang pinagtawanan at nilatigo. Meron ding kinadena at kinulong. Pinagbabato sila, nilagari at pinatay gamit ang espada. Nagpagala-gala silang suot ang mga balat ng tupa o kambing. Naging pulubi sila, inapi at pinahirapan. Hindi deserve ng mundo ang mga mabubuting taong ito. Sila na nagpagala-gala sa mga desert at sa mga bundok. Tumira sa mga kuweba at mga hukay sa ilalim ng lupa. Dahil sa faith nila,
Nag-iwan sila lahat ng magandang record, pero hindi nila natanggap ang pinangako ng Diyos. Kasi may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. At ayaw ng Diyos na ma-reach nila ang goal ng faith nila, ang maging perfect nang hindi tayo kasama. This is the word of the Lord. Blessed be His name. Let's pray together. Panginoon, salamat po sa iyong salita na pagsasaluhan namin ngayong hapon na to. Lord Jesus, hinihiling po namin sa iyo to bilang isang church. Kausapin niyo po kami ngayon. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo, maintindihan po namin ang nais mong ipahiwatig sa church na ito. Maintindihan namin kung anong gusto mong gawin namin sa buhay na binigay niyo po sa amin. Panginoon, binubuksan po namin ang mga puso namin sa iyong salita. At dalangin namin na kayo ang magturo sa amin ngayon. Sama-sama niyo po kaming palakasin. Sama-sama niyo kaming bigyan ng isang malakas na faith upang kami sama-sama ay makagawa ng mga kagilagilalas na mga bagay by faith bilang isang pamilya, bilang isang church. Kayo po ang magturo sa amin ngayon, Panginoon, sa inyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na i-anoint niyo po ang ako na magtuturo ng iyong salita. At lahat ng makikinig ngayon, nabibigyan niyo po kami ng kakayanan na sundin, lakaran, tuparin ang kalooban mo. Po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon sa inyo, maulang hapon. Welcome to Life Nova. We're an Every Nation church. We exist to love God and love people. So please, before you take your seat, can you meet someone na hindi nyo pa masyadong kakilala? Magpakilala po kayo. And make sure you find a new friend before you make a seat. Take a seat. Magandang hapon ulit sa inyo. Yan. For those of you who don't know me, I'm Tim. Isa ako sa mga pastor dito. Yan. Isa ako sa mga pinakamatandang pastor dito. To reverse the joke of Pastor Henry. Yan. We've been journeying through this series called By Faith. And ito na yung last part ng series o huling yugto ng seryeng ito. And I'm very excited na i-share sa inyo itong last nating installment ng series natin. We've been going through the book of Hebrews. And ang book of Hebrews ay sinulat sa mga Hudyo. Sinulat ang book of Hebrews para sa mga mananampalataya na. Hindi sila sinulat para sa mga hindi pa mananampalataya. Pero syempre, yung mga hindi pa believers o hindi pa Christians, makakinabang din sa sinulat sa Hebrews. But primarily, it was written to Christians who are undergoing severe and extreme suffering and persecution at the time. Ngayon, sa first week, pinag-usapan natin yung faith ni Abraham and Sarah. Last week, pinag-usapan natin yung faith ni Moses. Ito yung mga tinatawag na pillars ng faith ng mga Israelita, no? Si Abraham, si Moses. Pero ngayon, we're gonna talk about yung faith ng buong bayan ng Israel. The collective faith of the people of Israel. So, kung yung mga nakaraang part ng series, we're talking about the destiny of one person, ano yung kapalaran ng sumusunod sa kapalaran, ano? Ano yung mangyayari? Okay, ganun din naman yun, no? Ano yung mangyayari dun sa tao na sumusunod sa Panginoon? Ano yung mga kakaharapin niya? Ngayon naman, let's talk about paano i-apply yung faith bilang isang unit, isang collective unit, bilang isang church. Okay, I want you to look at the person sitting next to you and say, tayo. Yun, oo. So, sabihin nyo, church. Yan, okay. Church ka. Okay, sabihin mo sa katabi mo, kaya nyo magsalita. Okay, kaya nyo naman yan. Pwede rin tayo mag-sign language if gusto nyo. No? Church ka. Yan, sabihin mo sa katabi mo. Yan. Sabihin mo sa kanya, church tayo.
So the church is the people of God. Tayo yun. And collectively, what can we do together? We have defined faith. Bumalik ulit siya doon. Okay, we've defined faith already kung ano yung trust and hope sa salita ng Panginoon, sa sinabi niya. Hindi sa circumstances natin, hindi sa nakikita natin, o sa sinasabi ng puso natin, kundi sa ano yung sinasabi ng Panginoon. Yun ang faith. Yun ang faith kay God. Now, itong series nating by faith is ano yung magagawa natin ng sama-sama. What we can do together. Kung magtitiwala tayo at aasa tayo sa salita ng Diyos. So ngayon, mag-move tayo. We're gonna move from by faith, we're gonna move from by faith to through faith. Okay. So sa ESV na binasa natin, there's a distinction between by faith and then at a certain section ng verse, naging through faith na siya. Dahil sa faith, sa Tagalog, through faith, sa pamamagitan ng faith. Mula sa dahil sa faith, papunta sa pamamagitan ng faith. Ano ibig sabihin nun? Now, we're moving from meron lang tayong faith, dun sa anong magagawa natin sa pamamagitan ng faith na to. What can we collectively achieve as a people using this faith? Itong pananampalataya na meron tayo. Dito sa verse 29, mula sa section kay Moses, lumipat na sa buong Israel. Dahil sa faith ng mga Israelites, nakatawid sila sa Red Sea, na para silang lumalakad sa lupa. Pero nung sinubukan ng mga Egyptians na tumawid, nilamon sila ng dagat. Now, ito yung makikita nyo sa mga susunod na verses. Ini-enumerate niya, enumeration kumbaga, yung mga instance o mga pagkakataon sa Old Testament na yung people of Israel nagtiwala kay God, hindi sa nakikita nila, and then nagkaroon sila ng breakthrough or victory. Instead of death, nagkaroon sila ng life. So enumeration to. Kaya para kang kung binabasa mo yung buong Hebrews 11, Hebrews 11:1, dinefine yung faith, isa-isa may example. Tingnan nyo si Abel, tingnan nyo si Enoch, tingnan nyo si Abraham. Pagdating dito, kumbaga sa chorus, ano na siya, ito na yung pinaka-crescendo. Ito na yung pataas na yung tono. Susunod na sample. Kumbaga sa singing contest, ito na yung birit. Yun, yung tamang translation. Kumbaga bumibirit na. Ito na yung pinaka-height. Ito na yung climax ng argument ng writer. Tignan nyo, collectively, yung nagawa ng Israel bilang isang church. Tayo kaya bilang isang pamilya. I want to talk to the fathers of the house, mga tatay dito. Kinagather ba natin yung pamilya natin? Kinakausap yung misis natin, yung mga anak natin, and then pray and believe God for greater things for our family? Diba? Yung mga nanay, diba? Kung yung si tatay hindi pa ginagawa yun, yung mga nanay ba, inuudyokan nyo ba yung asawa ninyo na mag-pray kayong sama-sama? And kapag may problema, kesa pumunta sa social media at mag-rant, kesa tumawag kay kumare or kay kumpare para mangutang, what do we do? The first response of a people of faith is to come together in prayer and say and declare great things for our family. So pinag-uusapan natin maliliit na pamilya. I'm sure yung mga nagla-live group sa campus, ginagawa natin yan. Hindi ba, mga estudyante? Di ba, may exams na, tapos kailangan nilang mag-live group, marami silang ibinabalance, no? And they come together and pray. Now, here's the question. Tayo bilang isang church, isang buong Life Nova, anong gustong ipagawa ng Panginoon sa atin? Lahat tayo nandito, nag-gather tayo because of our faith. Maring di kayo agree. Because some of you here, maaring walang faith o kulang yung faith o nag-explore ka pa lang. But let me tell you this. The mere fact na nandito ka ngayon tells me this. May inaasahan ka kay Lord. Let's say mahina yung faith mo. Let's say may binubugbog ka ng problema. Let's say matutulog ka dapat kasi ang sarap matulog ngayon eh. Di ba? Bad weather, no? Wow, ang sarap matulog. Higa na lang ako. Tapos kailangan pa ba mag-church? And then hinila mo yung mga buto mo, no? Tapos dinala mo yung sarili mo sa church. Now, why did you do that? You're expecting something from God. Nakausapin ko kayo. Hindi ba sayang na nag-expect tayo kay God, tapos uuwi lang tayo ng luhaan?
Pag nagpunta lang ba tayo para gumawa ng isang ritual? Nagpunta lang tayo para tapusin lang to. Nakapag-serve na ako kay God, checklist. Do you come to God with an expectation and anticipation? Nag-e-expect ka. Alam mo, pag minsan, kailangan i-train natin yung sarili natin na makinig sa Panginoon, sa Word ni God. Mapapansin nyo sa liturgy natin, binabasa muna natin yung Word, tapos saka natin ine-explain. Kasi ang pinaka-importante ay yung salita ng Panginoon. These are the divine words of God Himself. Yung preacher maaring magkamali. Yung preacher maaring biglang bumirit. Hindi naman kasama dapat yon. But the Word of God never makes a mistake. The Word of God is perfect. It's divine. Now, pag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, kailangan i-train natin yung sarili natin, Lord, ano yung gusto mong sabihin sa akin? And it's a matter of tuning in. Tune in mo yung tenga mo sa Panginoon, sa boses ng Panginoon. And I believe as a pastor, eto yung gustong sabihin ni Lord sa atin bilang isang church. This is a very unique series. Among all the Every Nation churches, this is the only series na ganito kasi this is specifically for Life Nova. Pakinggan natin to bilang parte ng pamilya nyo, anong mga apelido nyo, bilang parte ng live group nyo, sino-sino man kayo sa live group na yon, para pakinggan natin to bilang isang taga-Life Nova. Ano bang gusto ni Lord na sabihin sa atin? Ngayon, yung example niya dito, yung mga Israelites. So, dahil in-enumerate nga yung mga ginawa nila, dadaanan lang natin yan. Hindi natin siya babalikan isa-isa. I will assume na narinig na natin ito. At kung hindi pa, that's very good. Pwede tayong bumalik sa Book of Genesis para magkaroon ng inspirasyon magbasa ng Word. Pero sa particular na instance na binabanggit dyan, tumakas sila ng Egypt at kaharap nila ay dagat, malaking body of water. At sa likuran nila, yung mga dating umaalipin sa kanila, hinahabol sila. Yun lang yung nakikita nila. Ilan sa inyo ngayon, meron kayong kinakaharap ng mga suliranin o problema na parang walang katapusan at walang solusyon. Ilagay yung sarili nyo sa mga Israelita na hinahabol ng mga Egyptian at papatayin sila. And hindi na sila makatakbo kasi tubig na yun eh. It's a dead end. At kung makatakas man sila, yung magagaling lumangoy, yung mga Muruami, di ba? Biglang iiwan nila yung anak nila, iiwan nila yung asawa nila, yung matatanda na hindi makalangoy. Makakaligtas sila, pero malalagasan sila ng pamilya. Do you see what's happening here? Hinahabol sila. Wala na sila talagang magagawa at biglang bumukas yung dagat. Isang napakalakas na hangin ang umihip. Hinati yung dagat sa dalawa. Alam niyo gaano katindi yung hangin? Pinakamalakas na blower. Ilan sa'yo nagbo-blower bago pumunta ng church? Alam ko yan kasi yung asawa ko. Nagbo-blower yan. Ding! Oo. Alam niyo kung bakit sinabing blower? Kasi yung tinapakan nilang dagat, tuyo. Para sila naglalakad sa Saudi. Sa buhangin. Kung di pa nakapag-Saudi, sa buhangin ng construction. Para sila naglalakad sa tuyong-tuyong buhangin. Dahil hinipan ng Diyos yung dagat at hinati sa dalawa. If you are facing a limitation right now, God is able to part the waters so that you can pass. Dahil yun sa faith nila kay Yahweh. Meron ka bang kumpiyansa, tiwala, pag-asa sa Diyos? O ang kumpiyansa at tiwala mo ay sa sarili mo? Kasi sila dahil sa faith nila kay Yahweh, nakalampas sila sa imposible. Alam niyo kung ano yung proof din nun? Kasi ginaya sila nung mga Egyptian na walang faith kay Yahweh. At nung sila na yung tumatawid para habulin yung mga Israelitang tumawid, bumalik na yung dagat sa dati. At nilibing sila sa ilalim ng dalampasigan sa seafloor, pero bumalik na yung dagat ulit. It's a miracle. Verse 30. Dahil din sa faith ng mga Israelites, gumuho ang mga pader ng Jericho after nilang magmarcha ng 7 araw sa palibot nito. We're tracking through the story of the nation of Israel. Pagtapos ng one problem after another, hinahabol sila ng Egyptians,
Alam nyo ba yung pagitan ng dalawang verses na yan? 40 years. 40 years sila sa desert, di na nga nabanggit. 40 years in advance. Nandun na sila sa lupang pinangako ng Diyos. Pero may pader. Makapal na pader. Alam nyo kung gaano kakapal yung pader? Pwedeng mag-drive yung kotse sa ibabaw ng pader. Ganon kakapal. And don't think that ancient builders, yung mga nagtatayo ng mga gusali noon, ay mga barbaro. They have technology better than we do nga eh. Kasi wala pa silang civil engineering courses noon, pero ang kakapal ng mga tinayo nila. Add to that, mga higante yung nakatira sa Jericho. Pinangakuan sila ng lupa, pero nakatira doon mga higante. 9-footer, 8-footer, mga Yao Ming. Tagabili ng suka nila si Yao Ming. Imagine, yun ang sasakupin nilang bansa. And then, anong strategy ni Yahweh? Umikot sila doon ng 7 days. Iikot ka ba doon? Ano yung trip to Jerusalem? Christmas party? Biglang uupo doon after 7 days? Umikot sila ron. Alam niyo yung larong sa Christmas party na walang kamatayang trip to Jerusalem? Yung hinihila yung upuan hanggang sa... Alam niyo yun? Doon galing yun. Umikot yung Israelites doon eh. Umikot sila. And at the 7th day, bumagsak yung mga pader. Impossible. Through faith, they were able to do the impossible. Matagal na natin sinasabi, bibigyan tayo ni Lord ng mas malaking center. Bibigyan tayo ni Lord ng sarili nating lupa. Makakapagpatayo tayo ng center natin. Hindi para sa atin, kundi para marami pang henerasyon ng kabataan ng maligtas. Sa panahon nila Zoe, nila Luke, nila Peter, ng lahat ng mga anak natin, nila Chuyo, nila Chay, lahat ng yan. Yung napakagandang baby niya, nakaka-attend lang today. Oo, so sa panahon, pag sila na yung age na ganito, imagine the impact that they will do in our society. Imagine what they can do together through our faith. And yun yung nangyari sa Israel. And hindi to nangyari sa kanila para lang meron tayong mapalabas sa Netflix. Nangyari to so we can look at their faith and know how to relate to God. Verse 31, dahil sa faith, hindi napasama si Rahab sa mga taong pinatay dahil hindi sila sumusunod sa Diyos kasi winelcome niya ang mga espiyang Israelites. Sino yung mga yan, Pastor? Hindi ko pa narinig yan si Rahab. Yan ba ay gumagamot sa mga adik? Rahab. Tagagamot sa adik. Yan, di kayo pagkakape kayo bago magto. Sa mga bawal magkape, okay din yung tsaa. Okay, sino si Rahab? Isa siyang prostitute sa Jericho. Sa bayang kalaban ng Diyos. Hindi siya Israelita. Sumasamba siya sa mga Diyos-Diyosan. Sumasamba siya sa mga Diyos-Diyosan sa Kanaan. Pero nagkaroon ng pagkakataon na may mga espiya mula sa Israel na gustong tignan kung gaano kakapal yung pader ng Jericho. At mahuhuli na sila, papatayin sila. Sabi ng prostitute, dito kayo magtago sa bahay. Anong ginawa ng prostitute na yun? Wala siyang ginawa sa buhay niya kundi mag-prostitute lang. Nakalagay sa salita ng Diyos yan. Ang sexually immoral, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sobrang mali yung buhay ng isang prostitute. Isipin nyo. Pero hindi tinignan ni Yahweh yung mga kasalanan niya dahil nagkaroon siya ng act of faith. Nung pinapasok niya yung mga Israelita, naririnig na ni Rahab na may Diyos ang Israel, tumawid sila sa dagat, narinig na nila yun eh. Nakarating na yung chismis sa Jericho eh. Kaya nga yung Jericho, ni-lockdown kahit walang COVID. Naka-lockdown sila. Dahil narinig nila yung mga nagpabagsak ng Egypt, papunta naman dito. And si Rahab, pinili niyang kumampi kay Yahweh. At pinapasok yung mga tila kaaway ng kanyang sariling bayan. Nagkaroon siya ng faith kay Yahweh. Narinig niya yung mga miraculous signs and wonders na ginawa ni Yahweh sa desyerto. Kaya winelcome niya yung mga espiya ng Israelita. Tinago sila at hindi hinayaang mahuli ng mga taga-Canaan, ng mga taga-Jericho, sa pader ng Jericho. At dahil doon, napasama si Rahab sa people of God. Alam niyo ba yung sabi ng mga Israelita sa kanya? Dahil pinatuloy mo kami, magtali ka ng pulang panyo sa yung bintana. At pag nilusob na namin ang bayan na ito, at nakita namin yung pulang panyo na yan, lalaktawan namin yung bahay mo kasi alam namin na mga kamag-anak mo yung nakatira ron. Hindi ba katunog din yon ng pinahid na pulang dugo
at nilaktawan yung mga Israelita sa Passover. Faith ni Rahab na isang prostitute, masamang babae dapat eh. Hindi nga dapat yun. Look at the grace of God. Hindi pa nagtatapos dun yung grace ni God. Ito pa yung shocker. When you go to the book of Matthew, chapter 1, at tinignan nyo yung genealogy, o yung mga ninuno ni Jesus, si Rahab ay naging lola ni Jesus. Sa tuhod, kalingkingan, siko. Basta, gano'n. Lola siya doon, somewhere. Imagine the grace of God. This pagan, foreigner, idol-worshipping prostitute became the grandmother sa tuhod or sa kalingkingan, sa bewang, sa my toes, my knees, ni Jesus. So think about the grace of God operating in Rahab. Dahil sa faith niya. Itutuloy ko pa ba? Uwi na tayo. Di ba? Di ba? Sabi ni Tita B, time out na, Pastor, tagal mo na naman. O, kaya tinanong tayo. Hindi, itutuloy ko pa ba? Hindi kasya ang oras para ikwento ko sina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, Samuel, at mga prophets. Mga Bible characters yan sa Old Testament. Some of them are judges, kaya hindi masyadong familiar. Si David, kilala natin yan, hari yan. In-exhort kanina ni CJ. Bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng faith kay Lord. This is a story, ang Biblia ay hindi storya ng mga perpektong tao. Kung nandito ka sa church at meron kang kasama na tao na feeling mo, dapat di nandito sa church yan eh. Kakainis, marumi nga yan eh, makasalanan yan, madumi yan. Eh ano ba ang people of God? Ano ba tayo? Mga perfect na tao na ginather ng Diyos? Tingnan mo yung bayan ng Diyos, yung Israel. Mga taong tulad ni Rahab, pero nagbagong buhay, nagsisi, nagrepent. Tinalikuran yung kasamaan ng kanilang nakaraang buhay, nanampalataya sa Panginoon. Yan yung church. Yan tayo. And alam mo, natutuwa ko kasi kung ang nilagay dyan, mga perpektong tao, di ba? Itutuloy ko ba? Hindi kaya ng oras para ikwento ko sila Pastor Henry, sila Pastor Eric, sila Pastor Ernie. Kung gano'n ang nilagay, wala na-pressure na ako. Hindi kami bagay dito. Pero buti na lang yung mga nilagay na tao dyan, di ba? Mga taong nagkakasala rin. Mga taong bumagsak rin. Di ba? Sino ba yan si Gideon? Ang hina nga ng faith niyan eh. Sino ba yan si Barak? Presidente ng Amerika yan eh. Hindi, biro lang. Sino ba si Samson? Babaero yan eh. Sino ba si Jephthah? Sino ba si Sam? Sino ba yung mga yan? Imperfect people loved by a perfect God. Ilan sa inyo dito, hindi rin kayo perfecto? You're in good company. Sama-sama tayo dito. But the Lord has a purpose in gathering us together dahil sa faith. Tingnan niyo yung susunod. Nagtiwala sila. Sabi niyo tiwala. Hindi sila nagtiwala sa sarili na kaya mo yan. Believe in your heart. Diba? Look inside you. Hindi. Nagtiwala sila kay Jesus. Nagtiwala sila kay Yahweh. Nagtiwala sila hindi sa sarili nila. Saan sila nagtiwala? Sa Panginoon. Anong nagawa nila? Anong nagawa nila? Tinalo nila ang ibang bansa sa labanan. Alam nyo ba kung gaano kaliit ang Israel? Halos hindi scientifically possible na nag-i-exist pa rin yung Israel. Ang liit-liit lang ng Israel, isang maliit na paso ng lupa siguro, kumpara sa mga imperyo ng Assyria, ng Fertile Crescent sa Babylonia, sa Chaldea, na nakapaligid dito. At tuwing magyegera, yung mga superpower na yon, saan sila dumadaan? Sa Israel. Para yung isang superpower na bansa, perahin niya, pabagsakin niya yung isang superpower na bansa. Parang nangyayari sa Amerika, Russia, at China ngayon na nagigera. Nadadama yung maliliit na bansa, Ukraine, di ba? Taiwan. Pero hindi naman talaga sila naglalaban yung mga superpower. Ganun nung panahon nila. Para makarating sila sa isang bansa, dahil walang nuclear missile, physically pupunta sila, dadaanan nila laging Israel. Kawawa yung Israel. Pero anong nangyari sa mga Israelita? Sa pamagitan ng faith nila, tinalo nila yung mga malalaking imperyo na yon. Ginawa nila ang tama. Yung pala ibig sabihin ng faith.
Gagawin mo yung tama. Susundin mo yung tama. Hindi mo susundin yung tama mo. Yung iba kasi, yung tama yung sinusunod. Di ba? May tama eh. Ang aga-aga. May tama. Sundin natin yung tama. Ginawa nila yung tama. Ano nangyari? At tinanggap nila ang pinangako ng Diyos. Gusto ko tandaan nyo to Kung pwede nyo i-underline yan Tinanggap nila ang pinangako ng Diyos. Dahil ginawa nila yung tama, tinanggap nila yung pinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga lion. Ilan sa may katabi mukhang leon? Ilan sa inyo? Ilan sa inyo may katabi kayo na hindi mukhang leon? Hindi. Yon. Pero sa totoo lang. Sa bahay, nagiging leon. Oo. Sino yan? Si Daniel yan, di ba? Si Daniel. Hindi si Daniel Padilla. Si Daniel. Prophet Daniel. Tinapon sa mga leon. Sa pananampalataya niya, hindi siya kinain. Ano ba nangyari kay Daniel? Pinipipigil siya mag-pray. Huwag ka na mag-pray. Pray pa rin siya. Tinapon siya doon. Umamo yung mga leon. Nung kakainin siya, nagpadala si Lord ng anghel. Pinaamo sila. Impossible. Impossible. Verse 34, napatay ang mga malalakas na apoy. Shadrach, Meshach, and Abednego. Doon pa rin sa Babylonia, kasama ni Daniel, yung tropa niyang tatlo, F3, pang F4 si Daniel Tinapon din sila sa apoy. Alam mo kung gaano katindi yung apoy? Yung kawal na nagtapon sa kanila, nasunog. Kawawa naman yung kawal, na utusan lang, no? Siya yung unang nasunog. Pero yung tinapon niya, hindi nasunog. Bago siya itapon yung tatlo doon, anong sabi nila? Di ba? Italikuran mo na yung Diyos mo, itatapon ka namin. Diyan sa apoy. Sabi nila, alam namin na ililigtas kami ni Yahweh. At kahit hindi kami iligtas ni Yahweh, hindi kami luluhod sa Diyos-Diyosan mo. Ganon, tinapon sila ngayon. At ano nangyari? Hindi sila nasunog. At alam nila, tatlo lang yung tinapon nila. Pero meron silang nakita sa apoy na pang-apat. Kaya nabuo yung F4. Alam niyo na. Dahil kaya lang nakaputi siya. At sabi nila, para siyang anak ng Diyos. Nagniningning, nagliliwanag. Kasama nila si Jesus sa apoy. Nakaligtas sa mga gustong pumatay sa kanila. Namatay ba sila? Nakaligtas sila. Pinatay sila pero hindi sila namatay. Mahihina sila dati. May katabi ka ba mukhang mahina? Ilan sa inyo dito kayo yung mahina? Mahina sila. Sabihin nyo, dati. Sabihin mo sa kanya, dati. Mahihina dati, pero lumakas sila. Naging malakas sila sa labanan at tinalo ang mga army ng ibang mga bansa. Anong makikita nyo in common sa lahat ng nabanggit na yon? Anong makikita natin, anong matututunan natin tungkol sa pananampalataya sa lahat ng in-enumerate na yon? I'm gonna give you several truths this morning. 4 talaga yung Tita B. Pero para sa mga 3 na lang. Tingnan natin kung magpapang-4 pa. Ito yung una. Through faith, God works miracles and acts of providence so that we can overcome suffering. Through faith, God works miracles and acts of providence so that we can overcome suffering. I'm using the word miracles very carefully. Anong ibig sabihin nito? Naniniwala ako na si Yahweh ay kaya pa rin gumawa ng miracles noon at ngayon. Hindi lang nung panahon noon. Kahit hanggang ngayon, ginagawa niya pa rin yan. Ano ba ang miracle? Ito yung binabali minsan ng Diyos, yung batas ng kalikasan, yung normal cause and effect. Halimbawa, nilagay siya sa apoy, dapat masusunog siya. May kapangyarihan kasi yung Diyos na i-suspend muna yung law of nature and say, hindi siya masusunog. Yun ang miracle. Mighty acts and wonders. God does that. Pero dun sa mga nabanggit, ano ba yung mga miracle doon? Nahati yung dagat. Hindi ba? Hindi sila nasunog ng apoy.
Yung leon, biglang nabusog. Nagda-diet. Nakita na ba kayo ni leon na nagda-diet? Diba? Kasi yung figure ko medyo ano na eh. Ganon yung mga leon kay Daniel. Hindi siya kinain. That's a reversal of what's the normal cause and effect of relationship. Pero, hindi lahat miracles. May mga parang hindi naman niya kailangang baliin yung law ng nature o pihitin yung law of science. Ang tawag natin doon, acts of providence. Katulad ni Rahab, na hindi siya napasama doon sa mga pinatay. Acts of providence. Alam mo, sa buhay natin, may mga miracle na ginagawa si Lord sa atin. Dapat mamamatay tayo, tapos pinigilan niya. Dapat namatay na tayo sa sakit, tapos pinagaling niya tayo. Pero meron ding acts of providence. Yung walang-wala ka, tapos biglang may naglibre sa'yo, biglang may nag-Gcash sa'yo, biglang may alam mo yun, biglang meron kang pangangailangan, tapos minute ni Lord, providence. Pag sinabing providence, ito yung katangian ng Diyos na sinusubaybayan at pinapatnubayan niya yung kapakanan ng mga anak niya. At nagpo-provide siya ng pangangailangan. And may kita nyo yun doon. Parang normal lang naman na hindi siya nature-defying, pero ginawa pa rin ng Diyos para tulungan sila. Diba? Ayan, nanalo sila sa gera, mahina sila, lumakas sila, providence yan. Ito yung kapangyarihan ni Lord na na-access natin through faith. Kaya ni Lord na i-prevent tayo from going through suffering. Do you know na kaya pa rin gawin ni Lord yan? Nagpapagaling pa rin si Lord. Nagdiligtas pa rin si Lord. Nagpapagaling pa rin si Lord ng cancer. Naalala ko noon, si Pastor Ernie, nagkaroon siya ng cancer nung pandemic. Marami na siyang hinahabilin, marami siyang, Tim, pag ano man mangyari, ito yung gawin mo sa church, mga ganyan. But you know, we kept on believing. He kept on believing. We prayed with him. Pastor Ernie, life yung pangalan ng church natin, no? Kaya naman, we declare death. Ganun ba? Life nga eh. We declare what? Life. Lord, Pastor Ernie, pagagalingin ka ni Lord. Kasi life tayo eh. And you know what? Pastor Ernie was cancer-free. Nakapag-mission na siya ulit. May isa lang, sa tagal-tagal niya, isa lang siya nagmintis dito na pumunta. Every year nandito yan. Nung pandemic, may sakit din siya nun. Pero the next year, pinagaling din siya ni Lord. God still works miracles today. He is able to suspend the normal cause and effect just to see His people prevented from suffering. Kaya lang, sabi mo sa katabi mo, kaya lang. Pwede na tayong umuwi ngayon. Di ba? Okay na tayo. Yes, thank you, Pastor. Kaya lang, makakakita kayo ng sharp turn dito sa verses na to. Para ka ba nakasakay sa sasakyan, biglang lumiko, walang pasabi. Ano nangyari? Lahat kayo ngayon. Di ba? Makakita mo, habang binabasa mo yung Hebrews 11, biglang pipihit yung writer. There's a very sharp turn habang dinidescribe niya yung isang buhay ng faith. And kailangan kong i-preach sa inyo yung buong counsel ng salita ng Diyos kasi kung kalahati lang, hindi yun yung buong katotohanan. Gusto nating makita yung buong katotohanan ng pagrelasyon ng Diyos sa tao. Yung effect ng faith natin. Tingnan niyo yung susunod sa verse 35. May mga babae na may mga kamag-anak na namatay na pero nabuhay ulit. Grabing miracle yan, no? Alam niyo, natatandaan niyo yung widow na humingi kay Elijah ng favor? Yung anak niya namatay. Tapos pinag-pray ni Elijah na buhay ulit. All throughout the Old Testament, you see that. Sinasabi ng Hebrew writer, ginagawa ni God yan. Eto na yung biglang pihit. Madidiscern mo kasi parang habang nagbabasak, uy, asaya nito, puro positive. Uy, okay to, puro declare blessing. Tapos biglang pihit sa 35. May mga umayaw na palayasin sila. Kasi pinili nilang mamatay. Ay, ayoko na! Hindi sinara mo na yung libro ngayon, may namatay na. Ayoko na ng faith na to, maglilipat na ako ng religion. Bakit ganito naman? Diba? Kung ganun ka mag-isip, puro positive lang, huwag ka magsasabi ng negative. Bigla ka nagbasa nito. Tapos nakita mo yung katotohanan. May mga namatay din sa faith nila. Ito nga yung sabi sa kanila eh. Pinapalaya sila. Ibig sabihin, nakulong sila,
sabi nung maestrado, o sige, palalayain kita. Pero simula ngayon, huwag ka nang sasamba kay Jesus. Okay? At anong ginawa nila? Pinili nilang mamatay sa torture. Kesa palayasin sila sa kulungan. Dahil ano? Dahil gusto nilang mas buhayin sila sa mas magandang buhay. They were looking forward to the resurrection. Now, there's a sharp turn towards suffering. If God can do things to prevent suffering, sometimes, God puts His people straight into the path of suffering. Pwede ba na hindi sila patayin ni Lord? Pwede ba na nahayaan ni Lord na yung papatay sa kanila mag-fail? Bilang magka-brown out, biglang bumait. Kaya ni Lord yun. He can turn the hearts of the killers, of the torturers. But sometimes, God does not do it. Verse 36. May iba namang pinagtawanan at nilatigo. Meron ding kinadena at kinulong. May mga misyonero tayo, at kahit sa Biblia, kahit sa nangyayari ngayon, na nakukulong sila sa ibang bansa, at miraculously pinapalaya ni Lord. Pero meron din naman na pamatay talaga at napupugutan ng ulo at nakukulong in perpetua. Di na sila makaalis. Sometimes, God delivers people through a miraculous power, a display of His might and wonder. And sometimes, He doesn't. And He allows people to go through suffering. Kinulong, nilatigo, kinadena. Pinagbabato sila. Nilagari. Pinatay gamit ang espada. Tingnan nyo yan, ha? Di ba? Kanina, sabi, sa pamagitan ng faith nila, napatay nila yung malalakas na apoy. Napaamo ang leon. At nakatakas sa mga papatay sa kanila. Pero yung kaparehong faith, the same faith, na meron sila, ang naging dahilan, kaya rin sila binato, nilagari, at pinatay gamit ang espada. Alam mo, naiisip ko rito, if gamay ka na sa Bible mo, dahil siguro nakikinig ka na sa mga sinasabi ko linggo-linggo, pumapasok naman, thank you Lord. Tingnan mo sa Acts chapter 12. Acts chapter 12, si Herod the Tetrarch, yung political figure sa Israel, panahon na natayo na yung church, pinadakip niya si James. Sino ba si James? Dating asawa ni Chris. Iba yun. Puro chismis ang alam natin. Dapat alam natin yung word, di ba? Sino si James? Brother of John. Kapatid siya ni John. Anong ginawa sa kanya ni Herod? Pinapatay siya. Imagine, isa siya sa 12 apostoles. Isa siya sa mga dinisciple ni Jesus. Kaya ba ni Jesus nung papatayin na si James? Biglang natunaw yung espada, biglang nabulag yung puputol? Pwede. Pero namatay siya. At anong sabi ni Herodes? Namatay si James. Sige, hulihin naman si Peter. Susunod na pinadakip si Peter. Ganon din ang gagawin sa kanya. Basahin niyo yung Acts chapter 12. At nung papatayin na si Peter, kinabukasan, kinagabihan, nagkaroon ng himala. May mga anghel na pumunta sa kulungan niya, pinalabas siya at nakauwi. Eto si James, matapat na may pananampalataya, isa sa 12 apostles, pinatay para sa gospel. Eto si Peter, mamamatay din dapat, niligtas ni Lord, binuksan yung kanyang kulungan at sinabi ni Lord, hindi mo pa panahon, may mission ka pa. Hindi ka dito mamamatay, sa future event ka pa mamamatay. Palalayain kita ngayon dahil may gagawin ka pa. It's the same God. It's the same faith in God that caused James to die by the sword, and the same faith in God that caused Peter to escape death by sword. My friends, anong pinapakita sa atin ito? Having faith does not excuse us from suffering. Anong common factor sa mga namatay at hindi namatay? Ang unang common sa kanila, pareho silang may faith. And one thing I observe sa pag-aaral ko ng salita ng Diyos ay ito. Hindi dahil may faith ka, magsasuffer ka. Hindi dahil wala kang faith, kaya ka nagsasuffer. Hindi dahil kulang ka sa faith, kaya ka dumadaan sa maraming problema. In fact, kahit may faith ka o wala, dadaan ka talaga sa maraming pagsubok. Alam mo kung ano yung
Ano lang yung nagdedetermine kung mamamatay tayo by the sword or we will escape the sword? The will and purpose of God. There's no formula na pag ginawa mo to, bibigay ni God sa'yo to. And yung mga pastor nagtuturo ng gano'n, hindi totoo yun, huwag niyong pakinggan yun. Gawin mo lang to, magbigay ka ng amount na ganito, okay na lahat sa buhay mo. Don't believe that. Because si Lord ay may purpose sa bawat isang tao sa atin bago pa tayo ipinanganak. At hanggat di natin natutupad yung purpose na yun, papahabain niya pa yung buhay natin. Tindihan ba ninyo? At kung ang purpose ni Lord ay mamatay tayo para sa gospel niya, dapat tayong mamatay ng may ngiti sa mga labi natin. Dahil alam natin na babangon tayo sa mas magandang buhay. Dahil kung hindi ko tuturo sa inyo bilang pastor nyo, ang buong katotohanan ng salita ng Diyos, hindi tayo matututong mamatay ng masaya. Ang brutal naman ng pastor na to. Pinunta mo kami dito para turuang mamatay ng masaya. Dahil hindi lahat ng namamatay ay masaya at kontento. At hindi lahat ng umaharap sa kamatayan ay handa. Hindi lahat lahat ay humaharap sa kamatayan. Lahat ay humaharap sa pagdurusa. Pero hindi lahat ay humaharap ng handa at matagumpay. Gusto ng Panginoon at tadhana natin maging overcomers. Pag sinabing overcomer, mananaig tayo. Mananalo tayo. Ilan sa inyo gusto nyo maging talunan? Pagising nyo pa lang sa umaga, paano kaya ako magiging talunan? Wow, I'm a loser. Ilan sa inyo gano'n? Profile picture, loser ako. Ilan ba sa inyo pangarap nyo maging talunan? Siyempre hindi. Pero, hindi lang dahil gusto nating maging competitive tayo, gusto lang nating manalo. Gusto ni Lord na maging overcomer talaga tayo. Gusto niya mapagtagumpayan natin ang hamon na to na tinatawag na buhay. And sasabihin ko sa inyo to, yung mga hindi nakakaalam ng Hebrews 11, na nasa labas ng mundo, kala mo ang gaganda ng bahay, ang gagara ng sasakyan, ang gaganda ng bihis, ang gagaling magsalita, ilang bansa na napuntahan, pero nabubuhay sila sa fantasy world. Alam niyo kung bakit? Ang tunay na realidad ng buhay ay ang salita ng Diyos. Darating ang panahon, tinatakasan nila yung Panginoon, tinatalikuran nila yung salita ng Diyos, haharap sila sa hukuman ng Diyos. At pagbibigyang sulit yung buhay na binigyan sa kanila. At anong ginawa mo sa buhay mo? Nag-inom. Namatay po sa cancer sa atay, kakainom. Marami namamatay ng ganyan. Sinayang yung buhay. Let me tell you this. Life does not need to be long. Life needs to fulfill its purpose. Kahit anong kain mo ng long life pancit canton pag birthday mo, ang pinaka-importante, hindi humaba yung buhay mo. Umabot ka nga ng 95. Sinusumpa ka naman na lahat ng kamag-anak. Mamatay ka na sana. Di ba? Tagal na mamamatay nito. 95. Nag-96 pa, Diyos ko. Di ba? Yung iba naman, sana mag-100 siya para makuha natin yung kwarta. Ibigyan ng gobyerno. Kalungkot naman yung buhay mo. Yun lang yung naging buhay mo. Humaba pa. Let me tell you this. Bawat isa sa atin ay may purpose ang buhay natin sa Diyos. Pwede natin sayangin yun. At mabuhay sa fantasy world. Ano yung fantasy world? Mabuhay ka lang para sa sarili mo. It's a fantasy world. Kasi akala mo magiging masaya ka doon. Pinagpalit mo yung eternity mo sa mga panandalian lang. Anong sabi ni Jesus sa ganon, sa New Testament? Eat, drink, and be merry, for tomorrow you shall die. Sige, kumain ka na, mamatay ka bukas. At pag namatay ka, anong mangyayari sa kaluluwa mo? Sinayang mo yung pagkakataon. Mga kapatid, there is no guarantee in the Bible na pag Kristiyano ka, hindi ka dadaan sa suffering o paghihirap. Quite the contrary. Kabaligtaran. Sometimes your faith brings you straight into suffering. Nagpagala-gala sila. Suot ang mga balat ng tupa o kambing. Naging pulubi sila. Inapi at pinahirapan. Buti pa tayo naka H&M. Buti pa tayo naka UK. Pero sila mga balat ng kambing. Balat ng tupa. Mga mananampalatayari naman ito. Pero para silang wari mga pulubi, inapi at pinahirapan.
Hindi ibig sabihin na wala silang faith. Dahil sa faith nila. Ilang mga Kristiyano yung nilipol ng emperador ng Roma para patahimikin, patayin, ipakain sa leon. Para tumigil lang sila sa kaka-Jesus nila. Verse 38, ang ganda nito, hindi deserve ng mundo ang mga mabubuting taong to. Wow! Inapi sila ng mundo, kunutsa sila ng mundo, tinapakan sila dahil hindi sila nakatapos ng pag-aaral, hindi sila kasing taas ng pinag-aralan ng mga Romano, na pagano, na hindi kilala ang Diyos. Inapi yung mga unang Kristiyano kasi ano lang sila, mangingisda, karpentero, mga ordinaryong taong mga pulube, mga ketongin. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila? Sila yung tunay na kayamanan at regalo sa mundong to. Yung mga taong yan, hindi sila deserve ng mundong to. Itong mundong tong umiiral lamang sa pera, kasikatan, karangyaan, panlabas na itsura, antas ng pinag-aralan, itong mundong ito, hindi deserve itong mga purong mananampalatayang ito. They were also a people of faith. Wala silang matiran. Nagtago sila hanggang sa kuweba. Dahil hinahabol sila. May pangalawang mukha ang pananampalataya. Ang unang mukha ng pananampalataya, gumagawa si Lord ng miracles and acts of providence para i-prevent yung suffering natin. Pero may isa pang mukha ang pananampalataya. Through faith, God sustains us so that we can overcome through suffering. Ano ibig sabihin nun? Pastor Tim, pag nagkasakit kami, pag wala kami ng pera, magdi-thank you Lord na lang kami, mamumuhay kami na parang mga masokista. Hindi naman. Sige, problema, come on, sana magka-problema ako today. Ganun ba? Hindi ganun. Siyempre, pag may problema tayo, may sakit tayo, may pangailangan tayo, pray pa rin tayo kay Lord. But know this, alam natin dapat kung sino, yung realidad ng Diyos. Kasi madali lang gumawa ng Diyos na, ayoko kasi sa God na ganyan eh. Ayoko sa God na ganyan. Minsan may mga dinidisciple ako mga estudyante, Pastor, ayoko po maging Christian kasi hindi ako agree sa patakaran ni God na dapat ganito. Sabi ko nga alam mo iha, kay-agree ka man o hindi yun ang point. Totoo si God, kay-agree ka o hindi. Ang point dito, hindi magkaroon ka ng Diyos na gusto mo. Ang point dito, ano ba yung totoong katangian ng Diyos? Kilalanin mo siya. Don't create a God for yourself na ideal. Because that ideal God for you, I'm sure, is based on your personal preference and He does not exist. But the real God who exists, who is alive, who is revealed in the Scriptures, kilalanin mo siya. Kasi minsan, yung Diyos na sinasamba natin, pareho yung gustong magtagumpay Miracles, overcome pa rin yan. Ma-overcome mo yung suffering. Sabihin, hindi mangyari sa'yo. Pero minsan, ang kalooban ng Diyos, daanan mo yung suffering. At magtagumpay ka sa pamamagitan ng hindi pagsuko. Tingnan niyo ang Panginoong Jesus. Nakatakas ba siya sa krus? Shinortcut niya ba yon? Ginamit niya ba yung powers niya? Tapos nag-create ng anesthesia para hindi niya ma-feel yung pain na yun? Hindi. Dinaanan niya lahat ng yon through suffering. Sometimes the way to overcome is for us na daanan yon at pagtagumpayan yon. Meron kasing Diyos. Sabi nga ni CJ lagi, Diyos na buhay. Kasi tama naman may mga Diyos kasi na hindi naman talaga buhay Diyos-Diyosan lang. Ang Diyos natin na nabubuhay, iba yung isip niya sa atin. Iba yung pamamaraan niya sa atin. Minsan gusto natin sumunod siya dun sa plano natin. Lord, dapat ito yung gawin mo sa buhay ko. Gawin mo sa buhay ng mga anak ko. Dapat ito yung mangyari sa amin Kasi nagsaserve kami, nag-a-usher kami, nagaganto kami. We can't do that to God. Wala tayo sa posisyon magganon. We can only know Him, sino ba siya, i-claim yung mga pangako niya, at alamin na sa mga oras na hindi siya gumagawa ng miracle, tayo yung gusto niyang maging miracle. That a person will stay faithful
even through suffering. Look at this first phase. God can prevent suffering. And He still do that. Bilang isang life church, pag may sakit, pangangailangan, may problema, I want us to be a people of faith. Hindi tayo ganito, ano na lang tayo, siguro hanap tayo ng mga utangan, siguro ganito tayo. Hindi ganon. We have to be people of faith and declare and say, no, God can provide for us. Kaya ni Lord yan. Kaya ba natin yon? Can we be a people of faith? Because God works miracles to prevent suffering. Ayaw niya tayo na maghirap, ayaw tayong magkasakit. Ginagawa niya pa rin yan. Pero may isa pa siyang kalooban. Sometimes, He wants us to be sustained through suffering. Depende sa kalooban niya eh. Walang tamang formula eh. Siya lang talaga nakakaalam kung anong plano niya sa bawat tao. Ang magagawa lang talaga natin sumunod at manampalataya sa Kanya. Because pag hindi niya binago yung sitwasyon mo, ang gusto niyang baguhin ay tayo o ikaw. Bigyan ng tatag at lakas para daanan yon at mapagtagumpayan. Sometimes He prevents suffering, sometimes He sustains us through suffering. This is the real God that we serve. This is the only God na talagang buhay at wala naman talaga tayong choice. But it's either we know Him, kilalanin natin siya, embrace who He is. Kaya nga importante na alam natin yung salita niya eh. Binabasa natin yung salita niya. Along with its difficulties, along with its, para siyang contradiction. But it's not a contradiction. It's the complex nature of the simple character of God. This is the real God that we serve. And you see this through your life. Lalo yung mga matagal na Kristiyano na rito. Ako mismo, I experienced this in my life. There are moments that He works miracles in my life so I will not suffer. So my kids will not suffer. But you know what? I'm gonna tell this story to you. Meron kaming isang Christmas, pandemic pa noon, na nagkasakit kaming lahat. Parang COVID eh. Hindi na kami nakapunta ng ospital para makapagpa-check up. Pero lahat ng senyales ng COVID meron kami. And alam mo yung Christmas na yun, isa lang yung prayer ko lagi, Lord, wala magkaka-COVID sa amin. May isang Christmas naman na binigay ni Lord. Pero may isang Christmas na nagkasakit kaming mag-anak. Wala pa si Luke nun. Kami lang nila Zoe. And grabe yung taas ng lagnat namin. Grabe rin yung kaba, grabe yung takot. Hindi ko alam kung katapusan na ba namin yon. And I'm sure marami sa inyo dumaan sa ganito during the pandemic. It could have been a universal experience for all races and all nations. And nung dinadaanan namin to, hindi ko alam kung ano maramdaman ko. Takot na takot ako. But you know what? The Lord let us pass through that suffering. And after we did, yung pandemic parang balita lang siya sa TV. Yung pandemic para lang siyang idea. Pero nung dinaanan namin at nagkasakit kami, ang plano pala ng Diyos, hubugin yung mga puso namin para lalong maging compassionate sa mga tao. Para mag-pray sa mga may sakit din. Kaya noon takot na takot kami lumabas. Kasi ang background ko nurse eh. Masunurin ako sa World Health Organization. Di ba? Nakakalimutan ko, may mga oras na nakakalimutan ko na bago WHO, I have to ask, who am I in Christ? And the Lord allowed us to go through that so that now looking back, I know the purpose of God. Or I kind of figure out anong purpose ni Lord. Dami rin nagkasakit nun. E natatakot sila, mamamatay ba kami, pastor? But I can look them straight into the eye and believe God for a miracle because He did for me. He did for us. And meron din namang talagang nawala na sila during the pandemic. Family members pass away. We prayed fervently. We believed together. At namatay pa rin. Ilan sa inyo magpapapray pa kayo sa akin? I'm sure after this, si Pastor Henry na yung tatawagan niyo. But let me tell you this. In their funerals, when you see that brokenness and pain, you also see the hand of God upon their life that sustains their faith
through suffering. They themselves became the testimony. And the testimony doesn't always sound like this. Nagkasakit kami, pinagaling kami ni Lord. Sometimes testimonies look like this. Nagkasakit siya, pinagpray ko, pero namatay pa rin. And galit na galit ako kay God, pero winok niya ako through. And ngayon naintindihan ko na mas maganda yung plano niya kaysa sa akin. And I learned to accept that I am not God, He is. And He is the author and the taker of life. He can take life, He can give it. My lot, my portion is to serve Him and know His will for my life. That in itself is a miracle. That in itself is a wonderful, magnificent portrait of His goodness over our lives. And we need to embrace both phases of faith. Ano ang common sa dalawang faith na yan? Whether yung faith that prevents suffering and faith that sustains you through suffering, ito yung common sa kanila. Faith considers. Remember consider? It's an accounting term. If you have faith in God, faith considers God as better than what life can give now and better than what death can take later. Ito yung common denominator ng mga taong dumadaan sa suffering o pine-prevent ni Lord yung suffering. Pinapakita sa atin ng faith yung value ng Diyos sa buhay natin. Na mas higit ang Diyos sa kahit anong pwede mong makuha sa lupang ibabaw, sa buhay na ito. At mas higit din ang Diyos sa kahit anong pwedeng mawala sa'yo na kayang kunin ng kamatayan sa'yo. Yung mga humarap sa kamatayan ng mga Kristiyano na namartir, dahil yun ang kalooban ng Diyos sa kanila to become martyrs. You either become miracles or you either become martyrs. But the will of God prevails. For those who receive a miracle, they realize this. Maimposible, nahati yung dagat. Truly, Yahweh is better than ano man yung makukuha nila sa mundong to. Yung mga namartir naman at hinarap yung kamatayan dahil sa pagsunod nila sa Panginoon. Iba yung namatay kasi ng gahasa, iba yung mga ganun iba yun. Ito, pag-usapan natin faith namatay sila because of their faith, because of following God. Hinarap nila yung kamatayan at nakita nila yung buong buhay nila at sinabi nilang, itong buong buhay ko, itong pamilya ko, itong lahat ng meron ako, mas higit na mas importante si Jesus kesa sa lahat ng kayang kunin sa akin ang kamatayan. Kaya nakangiti nilang hinarap yung kamatayan at tinalo at ginapi ito. Dahil kahit harapin nila ang kamatayan, dahil sa Panginoon Jesus, bubuhayin din silang muli. Kung wala kang value system at hindi mo nakita pa yung value ng Diyos, na mas mahalaga siya sa kahit anong makukuha mo sa buhay na ito, at sa kahit anong kayang kunin sa'yo ng kamatayan pag nagtapos na ang buhay mo, di natin makikilala ang Diyos at mananatili tayong naliligaw sa buhay. Mga kapatid, kaya ko sinabi, yung mga hindi nakakaalam ng Hebrews 11, nabubuhay sa pantasya. Dahil ang pantasya at perpektong buhay na akala nila meron na ay magwawakas din. May ending ito. Pero ang buhay na nasa Panginoon ay walang wakas. Wakasan man ito ng mga masasamang tao, na kikitlin ang mga may pananampalataya, mabubuhay din naman tayong muli. Kaya tatanungin kita, ang pananampalataya mo ba ay pantasya lang? O relihiyon lang? O ang pantasya mo ay nakatayo sa realidad ng kung sino ang Panginoong Jesus? Dahil dapat kaharapin din natin ito Dahil ito yung realidad ng ating pananampalataya. Kailangan makita natin yung value ni God. Sabihin ko sa inyo to. As a church, sana ang bukang bibig natin are things of faith. Magkakaroon tayo ng sarili nating building. Magkakaroon tayo ng sarili nating mga bahay. Mapapatayo natin yung dream house natin. Makakabili tayo, mapupuntahan natin yung mga gusto nating bakasyonan. Pero as a people of faith, kasama rin nun sa lengguwahe na kahit hindi, mas higit na mahalaga ang Panginoon sa lahat ng bagay sa mundong ito. Language of faith pa rin yon. Kailangan marunong tayo magsalita pareho.
Dahil dapat makita natin yung value ng Panginoon. At siya yung dahilan kaya may buhay tayo. Kaya nakakaawa na talaga yung tao na nabubuhay lang talaga para sa mga bagay sa mundong to. Pag namatay na siya, anong meron siya? Anong meron ng tao kung wala ang Panginoon? Anong madadala niya matapos ang lahat ng pagpapagal niya sa mundong ito? At lahat ng naipon niya at iiwan niya, nakakasiguro ba siya na may karunungan ng hawak nito? Hindi ba't parang sayang ang buhay na ginugol lang para sa mga panandali ang kaligayahan? Meron sa puso ng bawat isa. Meron tayong sa puso natin na we yearn for eternity. Di ba tuwing may namamatay, nalulungkot tayo? Ba't tayo ganun? Kasi deep inside, alam natin, hindi tayo dapat mamatay. Isa sa mga favorite kong palabas, yung Lion King. Marami kasi yung spiritual metaphors. Pero syempre, may mga mali rin yun. Kasi hindi naman yun Bible eh. May namatay minsan dun sa Lion King. Mahayop din. Tinatanong ng batang lion si Simba. Sabi niya, "Pa, bakit namatay yung hayop?" Sabi nung tatay, "Kailangan niyang mamatay kasi magiging pagkain siya ng ibang hayop. Tas magiging fertilizer yung hayop. Tas it's the circle of life. Normal lang mamatay, anak." Tinuturo niya dun sa batang leon. Pero mo narinig ko yon, something in me became angry. Kasi ang kamatayan ay hindi normal na parte ng buhay natin. Kung naniniwala tayo na parte lang ang kamatayan, mauna-una lang yan, para tayo mga pagano. Hindi natin naintindihan yung kalooban ng Diyos. Hindi kasama sa plano ng Diyos na mamatay ang tao. Hindi normal ang kamatayan. Hindi normal ang sakit. Hindi normal ang kahirapan. Hindi dapat proud na mahirap tayo o proud na namatay tayo. Hindi normal ang mga yan. Hindi yan dapat dinadaanan ng tao, pero dahil sa kasalanan, dinaanan natin yan. Dapat ang pag-asa natin, hindi mahirate at sabing, okay lang, mauna-una lang naman yan. Dapat ang ating response doon, anong solusyon dito sa kamatayan to? Anong solusyon sa kahirapan na to? Anong solusyon sa sakit na to? Si Jesus yung solusyon na yun. At dahil kay Jesus, hindi na natin kailangan mamatay o manatiling patay. At mamatay man tayo, mabubuhay tayo muli. Ito yung pinaka-importanting dahilan kaya tayo nabubuhay. Ito rin yung dahilan. That's why our hearts yearn for eternity. Mga tatay dito, kung medyo pareho tayo, wala tayong ginawa kundi mag-away sa politika. Sino bang magandang presidente? Sino bang ganyan-ganyan? Maraming usapin. Sino man ang presidente mo, isa lang ang igagarantiya ko sa'yo. Sino man maging presidente ng Pilipinas o ng Amerika o ng China, hindi mababago ang mundo. Dahil ang problema ng mundo, hindi kayang talunin ng isang presidente. Ang problema ng mundo, kasalanan. At kahit sinong umupo, makasalanan pa rin. Si Jesus lang talaga yung pag-asa ng mundong to. Kaya nga, naliligaw tayo kung hindi natin alam yung value ng Diyos na mas higit siyang importante sa anumang pera, anumang kayamanan, anumang pwede nating makuha sa lupang to. Gusto ko magtapos sa mga katagang to ng Hebrews 11 din. Dahil sa faith nila, nag-iwan sila lahat ng magandang record. Tayo kaya, pag yumaon na tayo at tinitignan ng mga anak o mga dinisciple natin yung naging buhay natin, maganda kaya yung record na iiwan natin sa kanila? Pero hindi nila natanggap ang pinangako ng Diyos. Di ba na kanina sabi ko sa inyo, tandaan nyo yun, i-underline nyo, at natanggap nila yung pinangako ng Diyos. Ginawa nila ang tama at tinanggap nila ang pinangako ng Diyos. Pero dito sa verse 39, bakit sinabi rito na kahit nagawa nila lahat yon, hindi naman nila natanggap ang pinangako ng Diyos? Parang may contradiction pag nagbabasa ka ng Bible, no? Ba't ganon? Parang kontra yung verses na yon. Pero ito yung konteksto niyan. Tinanggap nila yung pinangako ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Manalangin ka lang at kahit dumaan ka sa apoy, sasamahan kita. Nasunog ba sila? Hindi. Namatay ba sila? Hindi. Pero mamamatay ba sila? Oo. Namatay yung anak ng widow?
Nagpray, sabi niya kay Elijah, Elijah, pag-pray mo nga, nabuhay yung anak. Nabuhay yung anak, yay! Pero yung anak ba yun, mamatay din? Oo. Mga kaibigan ni Jesus, dikit niya yan. BFF niya yan. Sila Mary. Namatay yung kapatid nila, si Lazarus. Galit na galit sila kay Jesus. Jesus, sana hindi ka na-late. Oh, kita mo na, si Jesus nga nalilate. Hindi, joke. Sabi niya, sabi niya, Jesus, dahil kung di ka lang na-late, sana hindi namatay si Lazaro. Sabi ni Jesus kay Lazaro, tumayo ka dyan, bumangon ka dyan, kalagan niyo siya. Nabuhay ulit. Yay, nabuhay ulit. Pero namatay ba si Lazarus ulit? Oo. Natanggap nila yung pinangako sa kanila na immediately, pero yung pangmatagalang pinangako sa kanila, hindi pa na nakuha yun. Ibig sabihin, yung mga taong na may faith na to, si Rahab, yung mga yan, sila David, may natanggap sila. Pero yung ultimate na pinangako, hindi nila natanggap yun. Dahil ano ba yung hinihintay ng people of Israel? Yung isang Mesiya na ipapanganak. Na may isang hari na magtutubos sa kanila, magpapalaya sa kanila sa pagkaalipin at sa kamatayan. Hindi nila nadatnan si Jesus. Kasi mga Old Testament characters sila. Yun ang sinasabi ng writer ng Hebrews. Pero si Jesus, hindi nila na-meet. Ito yung sinasabi niya para madaling intindihin. Sila nga Hindi nila naabutan yung kapanganakan ni Jesus Mga pangako lang about kay Jesus, naniwala na sila Tayo pa kaya, na ang panahon natin tapos na namatay na, panganak na si Jesus, namatay na siya, nabuhay na muli, we have greater reason to believe than the Old Testament prophets. And yet, why do we waver in our faith? Ang pinagpipray lang nila, mahati yung dagat, nahati naman, namatay rin naman sila lahat. Pero tayo, we have access to something better. Jesus was given to us. Jesus, the Messiah, the one promised by the Father, has been given to our generation. We have more reason to believe than the Old Testament prophets. Kasi may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. At ayaw ng Diyos na ma-reach nila ang goal ng faith nila, ang maging perfect nang hindi tayo kasama. Anong sinasabi ng writer ng Hebrews? Hindi ba kayo nagpapasalamat na hindi nila nakuha yung pinangako sa kanila? Kasi nakasama pa tayo sa kaharian ng Diyos. Paano kung dumating na si Jesus noon, hindi wala na tayong lahat? Gusto pala ng Diyos na makasama tayo sa perfection nila. Anong ibig sabihin nun? Yung mga Old Testament characters na yan, sila David, sila Rahab, makikita natin sila balang araw. At sabay-sabay tayo sa isang kurap ng mata, sa isang kisap mata, sa pagtunog ng malakas na trompeta, ibabangon tayo lahat mula sa ating libingan at gagawing eternal at perfect na ng Panginoon. Kasama tayo, kasama sila. Yun ang dakilang plano ng Diyos sa atin. Kaya huwag tayong panghinaan. Dahil lang di tayo makabayad ng kuryente, dahil lang masyadong mataas ang bilihin, dahil lang natatakot tayo kung makakapag-aral ba yung mga anak natin, huwag nating hayaan tong mga maliit na problema na to. Na sa totoo lang, in the eyes of eternity, insignificant in comparison to the glory that will be revealed to us, to stop us from believing that God still works miracles. God still prevents suffering, and God still sustains His people through suffering so that we can overcome. At sa lahat ng ito, anong plano ng Diyos? The goal of our faith is to be made perfect, to be Christ-like. Pag nabasa niyo yung perfect sa Bible, hindi ibig sabihin ito na hindi nagkakamali. Ibig sabihin ng perfect, mature, to mature manhood, to the perfection of God's purpose for our life. Yun ang purpose ng faith natin, na maging kahawig tayo ni Kristo. Kaya pala tayo pine-prevent ni Lord na mangyari yung suffering, nililigtas tayo. Natatandaan niyo si Jesus, nung baby pa siya, papatayin siya rapat. Tinakas siya sa Egypt, hindi siya namatay. God worked a miracle in His life. Pero, nung tamang panahon, namatay siya. He went through suffering, katulad niya. Siya yung template ng buhay natin. If He suffered, we too will suffer.
If He was persecuted, we too will be persecuted. But because He rose again from the grave, we too will rise from the grave. Because He defeated death and sin, we too can defeat death and sin. This is the purpose of God, that in our suffering we are made perfect. That we acquire the faith of Christ, the love of Christ, the relationship of Christ with the Father. Hanggang sa pag nanalangin tayo at tinawag natin ang Diyos na Ama, hindi natin siya ginagawa ng relihiyoso lang. Kasi alam natin na Ama talaga natin siya. Dahil tayo ay totoo niyang mga anak. Tayo po tumayo lahat at manalangin. Panginoon, salamat po sa pananampalatayang meron kami. Malaki man ito, mountain-moving faith man ito, o maliliit na pananampalataya na kasing liit lang ng butil ng mustasa. Nasaan man po kami sa spectrum na yon. Thank you kasi nagkaroon kami ng faith na ganito. And Lord, thank you for introducing yourself to us. Thank you, Lord, that you don't sugarcoat reality, but you allow us to embrace who you are, who you really are through your word. Father, I pray this in the mighty name of Jesus, that when we believe for miracles, that we will see your hand, that you can do it again, and that your miracles will accompany the preaching of your gospel. Na habang kami ay nangangaral sa mga tao at pinoproklama ang iyong mabuting balita, sasamahan mo ang aming testimonya na mga kagilagilalas at kamanghamanghang mga gawa sa aming buhay para masabi talaga nila na totoo ang Diyos na sinasamba namin. Pero salamat din, Panginoon, sa mga oras na kailangan naming humarap sa pag-uusig ng aming pananampalataya at nakasalalay ang aming trabaho, nakasalalay ang aming kaligtasan, ang aming ginhawa, ang aming mga inipon, ang aming buhay o aming kalusugan, hindi kami mangingimi na piliin ka. Dahil mas higit na importante ka kesa sa buhay na ito. Mas higit ka kesa anumang kayang ibato sa amin ang mundong ito. Panginoon, patatagin niyo po ang aming mga puso upang kami ay mabuhay ng kalugod-lugod sa iyong harapan. Turuan niyo po kami na maging katulad ng iyong anak na si Kristo. Ama namin sa langit, hubugin niyo po kami, disiplinahin niyo po kami, patatagin niyo po kami, tulad ng isang tunay na ama sa kanyang tunay na anak. At sa lahat ng ito, alam namin na dahil ito sa pag-ibig mo. At anumang daanan naming hirap, pagsubok o tagumpay o mga himala, alam namin na lahat ng ito ay hindi dahil mabait lang kami o masunurin lang kami, kundi dahil mabuti kang ama sa amin. Kaya ngayon, pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong kabutihan. At dinedeklara namin ang mga imposibleng bagay sa aming kalagitnaan. Mga imposibleng bagay na pinangako mo ay wari ganap na. Salamat, Panginoon. Napapa-thank you, Lord, kami in advance sa lahat ng promises mo sa amin. And we claim that in Jesus' name. At sa mga hindi mo ibibigay at hindi namin maintindihan kung bakit, salamat sa tatag na ibibigay mo sa amin upang mas lalong makilala ka at ipakilala ka pa sa iba. Sa oras na ito, Panginoon, sa pagkain namin ng tinapay at pag-inom namin ng saro, aalalahanin namin ang aming modelo, ang aming Panginoon, ang aming tinutularan, ang aming sinusundan, ang aming Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y pinagkanilo, ay kumuha ng tinapay at sinabing, ito ang aking katawan. Kainin niyo ito, tanggapin. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos niyang kainin ng tinapay, sinabi niya, ito ang saro ng aking bagong tipan. Tanggapin niyo ito bilang pag-alala sa akin. The moment you eat of this bread and drink of this cup, you proclaim the Lord's death until He returns. Taas po natin yung mga tinapay natin at sabay-sabay na manalangin. Panginoong Hesus, sa pagkain po namin ng tinapay na to, sinasabi namin na kami ay bahagi ng iyong katawan. Na kami ay kasapi,
kami ay kabahagi ng iyong iglesia, ng iyong church, ng iyong ecclesia. Panginoon, sa oras na to, sinasabi rin namin na walang ibang makakapagligtas sa amin kundi ang pangalan lamang ng Panginoon Jesus. Tinatanggap po namin ang iyong banal na sakripisyo, inalay, para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. And Lord, tulad ng tinapay na ngunguyain namin, nawa maging ganito ka-real, ganito ka-concrete yung faith namin sa iyo. Nahawakan namin, nadadama namin. Gawin niyo po, palakasin niyo po ang faith namin. Sabay-sabay po natin kainin yung tinapay. Taas po natin yung mga saro. Panginoon, salamat po sa iyong dugo na dumanak sa krus para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dati, Panginoon, napaka-relihiyoso lang na pagkakaintindi namin dito. Thank you sa dugo mo, pupunta kami sa langit. Pero ngayon, naintindihan na namin na maaaring kailangan din naming dumaan sa ganitong klase ng paghihirap. At sa bawat dugo na papatak sa lupa, bawat pawis ng pagtitiis na papatak sa lupa, aalalahanin namin na hindi kami nag-iisa. Katulad namin, Panginoon, nagdusa ka rin. Katulad namin, dumaan ka rin sa pagdurusa. At katulad mo, magtatagumpay rin kami. Sa pag-inom namin to, Panginoon, sama-sama naming sinasabi na babalik ka muli. Paghaharian ng langit at lupa, at kami ay magiging bahagi ng iyong kaharian. The blood of Christ shed for us. Sabay-sabay po nating inumin. Mag-worship po tayo sa Panginoon. Lord, here we are, God. Mold us, use us, and send us, God, for your glory. We worship you, Jesus, in this place. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. And everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare
that everyone will see, will hear, will know, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Yes, Lord. Thank you, Lord God, for your word. Lord, we pray that may your word, Lord God, magkaroon ng impact sa life namin. And as we go home today, Lord, here we are, Lord. Use us mightily, Lord God. And Lord, may your word, Lord God, mapunta sa pinakailaliman ng aming puso na kung saan maibahagi rin namin ito sa mga tao, sa mga katrabaho, sa mga kaklase namin, Lord God. And Lord, give us faith, Lord God, that every time we live our life, Lord God, through trials, through suffering, Lord God, and even through good times, Lord, we will remain in you. Because through this, every people, every nation will know that you are the Lord of all. Lord, thank you, Lord God. We honor you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Life, that's the end of our series, Faith. And we are so honored and blessed na nakasama namin kayo ngayong hapon na ito. Ingat po tayo sa pag-uwi. We are so excited na makasama namin kayo ulit next week sa panibagong series natin. And we hope and pray na makita po namin ulit kayo. And also, we invite you sa darating na Saturday, ang youth gathering, Christmas party po ng ating Every Nation Campus. If meron po sa inyo dito, gustong mag-bless sa ating Christmas party, you are all welcome to bless our campus. So, ingat po tayo sa pag-uwi. God bless and ingat po.